Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Ramil Madraga ginamit na sa Kamara. 125 million confidential funds, saan nga ba napunta? Masasagot na. At Marcoleta, muli na namang sinoplak ni Kong Luistro. Grabe mga kaibigan, kahit anong depensa at palusot ang ginagawa ng mga kaalyado ni Sara Duterte sa Kamara, hindi talaga umubra. Hindi na talaga maitago kung saan ginamit ang confidential funds ng ating Vice Presidente. Pilit na lamang ginagamit ang naratibong bakit daw magpapaliwanag ang Vice Presidente. Confidential nga kasi at hindi daw rason para i-impeach ang kanilang beloved VP Sara. Kaya naman, sa kauna-unahang pagkakataon, ginamit na ang statement ni Ramil Madraga kung saan natameme itong mga DDS congressmen at muli na namang humirit itong si Marcoleta pero muli ding sinoplak ni Kong Luistro. Nako, abangan nyo po yan. Talagang walang lusot itong mga rason ng mga alipores ni Sara Duterte. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ayon po sa COA, gumastos si Sara Duterte ng 125 million confidential funds sa loob lamang po ng 11 days. Matatandaan po natin ito, di ba? At nag-issue din ng Notice of Disallowance ang COA kung saan sumagot ang ating Vice Presidente sa pamamagitan ng appeal. At wala pa ding sagot hanggang ngayon ang COA kung clear ba itong si Sara Duterte. Ngayon mga kaibigan, ayon po sa mga DDS congressman tulad nila Kong Suntay at Marcoleta, sa pananaw nila unfair at premature ang impeachment kung hindi pa tapos ang audit ng COA at hindi daw ito basihan para i-impeach ang ating Vice Presidente Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Saglit lang naman ito mga kaibigan. The notices of disallowance does not presuppose guilt on the part of the Vice President. It is not tantamount to a prosecution. Talaga? Kaya wag po natin itong gamitin, itong mga dokumento na ito, as if meron ng ginawang kamalian ang ating Vice Presidente. Dahil dito po pumapasok yung procedural due process kung ito pa'y accorded sa ating Vice Presidente. Ayun mga kaibigan, malinaw naman yung rason dito ni Marcoleta. Diba? Kilalang mga kaalyado, tagapagtanggol ni Sara Duterte sa puntong ito. Ang kanilang argumento ay huwag nating husgahan o i-impeach ang ating Vice Presidente. Baka daw mamaya kasi maklear itong ating Vice Presidente ng COA pagdating po sa dulo. Pati daw yung mga notice of disallowance ay hindi daw pwede itong gamitin o maging basihan para i-impeach itong si Sara Duterte. Kaya naman mga kaibigan, hetong matinding sagot kung saan nga ba napunta ang confidential funds ni VP Sara sa pamamagitan ni Ramil Madraga. At abangan nyo po muling sinoplak itong si Marcoleta ng ating pambansang Congresswoman Luistro. Pakinggan po natin ito. Madam Chair, let us assuming tama po yung sinasabi ni Congressman na Bong Suntay na tama po siya kanina. Ito nga pong mga pondo, kung paano po tinransfer sa OBP. Talaga naman pong doon po, wala naman tayo nakikita talagang pagkakamali pa. And in fact, trabaho po to ng Vice President as head of agency, mag-disburse, tama po ba? Lahat po ng mga dokumento, pumirma kung ano po dapat niyang pirmahan. Tama po naman po yun. Subalit po, kung titignan po natin, dito po sa paragraph 27. Sabi po dito, the cash was placed into 4 traveling bags Iyan na. and brought to the OBP on the same day. Thereafter, VP Sara instructed Acosta to release the 125 million pesos to Colonel La Chica. At dito po, sabi po dito, Acosta, pursuant to VP's instruction, personally gave Colonel La Chica the full amount of 125 million pesos. Now, my question is, ang SDO po ay si Acosta. Ano po ang papel ni Colonel La Chica dito po sa 125? Yun. And that is upon the instruction of the Vice President. Dito po ba, wala po tayong nakikitang diferensya? Meron. Now,
If I remember it correctly, during the committee hearing, marami po nagtanong, Yes. after La Chica, ano na? Yun, dito po natin makikita ngayon, papasok yung statement ni Madriaga. Ito na po. Ayan. The affidavit Ganda nito. of Ramil Madriaga, which was attached as Annex A of this complaint affidavit, or dito po sa impeachment complaint, which can be found on page 13. At dito po, sa statement ni Ramil Madriaga, sinabi po niya, and I quote, makikita po dito yung conversation sa page 29, sa paragraph 29, 30, 31, 32. Sabi po dito, Colonel Dennis Nolasco sent a certain Ramil Madriaga a text message instructing him to see the former. Nako. So Madriaga went to see Colonel Nolasco at Ultra Pasig City. He arrived at the place around 1:30 p.m. Next, they waited for Colonel La Chica. Ito na po si Colonel La Chica. In two DepEd vehicles that ultimately arrived past 3 p.m. Upon arriving, Colonel La Chica brought 4 duffel bags containing millions of peso. So ito na po yung duffel bags na winidraw po nila sa land bank at binibigay ngayon kay Madriaga. In particular, paragraph 32, Colonel La Chica instructed Madriaga to deliver a duffel bag to a mayor in Laguna. Hindi ko po alam kung yung mayor po may kinalaman sa intelligence gathering. So Madriaga delivered it to a certain individual at Cabuyao, Laguna. Then he was told by Colonel La Chica to deliver another duffel bag to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian law alumni located in the Timog area. Paragraph 33. When Madriaga arrived at the place, he saw OBP spokesperson Raymond Monsayak. Parenthetically, Monsayak was BP Sara's classmate. Subsequently, Monsayak signaled Madriaga to go upstairs and leave the money at the office. Nako. He followed suit and left. Monsayak did not speak to him. Paragraph 34 says, next, Madriaga drove a car to the parking compound of the office of the Ombudsman. He also brought another duffel bag of money and placed it inside the car. When he arrived at the Ombudsman compound, a guard signaled for him to park in a specific reserved spot, and he did. He placed the keys on top of the left front wheel and left. He then saw someone retrieve the keys and drive the car away. Within the same period, Colonel Nolasco gave Madriaga a white Toyota Vios with money in the amount of around 80 million pesos. Following Colonel Nolasco's instruction, Madriaga drove the white Vios to a parking lot inside SM Mega Mall, parked and locked the car, placed the keys on top of the left front wheel, and moved away. He then waited for someone who retrieved the keys and drove off. On another day, Madriaga saw the same motor Vios driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, named Rhea, who was a classmate of BP Sara at San Sebastian Law. Ay, nako. Now, Konektado. If I may interrupt, Honorable Chua, you are more than 5 minutes, so I will kindly wind up. I will already wrap up my statement. Madam Chair, dito po yung sinasabi kanina ni Congressman Rupos na Conspiracy. conspiracy. Yeah. So dito na po napunta yung sinasabi po ni Congressman na hinahanap po natin kanina yung 125 million with all the documents. Kaya po yung COA naglabas ng AOM, Yes. naglabas ng kung ano-ano mga pangalan na eventually nakita po natin yung mga pangalan ay hindi makita ngayon. Merry So Grace ito na po Piatos. yung sagot sa tanong kung saan po napunta yung pera na binigay kay La Chica. Based po ito sa affidavit ni Madriaga, Yun, which no? is attached in this complaint. So therefore, there is a recital of facts which constitutes the offense charged. Thank you po. You read the name of Nolasco and La Chica. Just for the record, Congressman Joel Chua,
who are these personalities? Nolasco and La Chica. You read that from the affidavit. They are both, I think, security details of the Vice President. Nolasco and La Chica. Yes. Grabe. Thank you. Would you like to comment, Honorable De Lima? To add, Pakinggan muna natin Yes. ito, mga kaibigan. yung mga ninarrate po na based on the complaint ni Honorable Congressman Chua, pinapakita po na yung 125 million na yun, hindi napunta sa dapat puntahan ng Tumpak. such sensitive funds as confidential or intelligence funds. We can actually say that these were simply appropriated by VP Sara for her personal gain. Kapag hindi napunta dun sa dapat puntahan. At sabi nga sa affidavit ni Ramil Madriaga, ay ito ay napunta sa iba-ibang tao na ano ba sila? Hindi naman sila part of anything. Wala namang sinabi, there was no report, neither the Vice President nor the OVP reported any loss of the 125 million confidential funds. Dahil nga, napunta sa mga ganyan. So that is actually personal gain for our own Correct. personal purposes, whatever it is. Bakit napunta dun sa mga personalidad na yon as testified to by Colonel Lachica and Colonel Nolasco, which are part of the Office of the Vice President Security Detail. These are actually the head. Nolasco is the head and also Lachica is, sila talaga yung mga supposedly pagkakatiwalaan ng Vice President. And so, it shows personal gain. Gusto ko lang pong sabihin at this point, na tungkol naman po sa plunder, yes, I agree that it's more of a conspiracy. So it's a better, it's a better theory than just plunder, because plunder committed through conspiracy. Let us remember po, na pang malversation of public funds, it's plunder committed through a series of acts of malversation. So a series of acts of malversation can lead to plunder, especially if it meets the monetary threshold of 50 million or more than 50 million. Thank you. Any other member who wish to manifest on Madam. the first ground? The Honorable Ayun mga kaibigan, bago natin puntahan itong si Marcoleta. So malakas talaga itong ebidensya dito mga kaibigan. At eto nga utos mismo ng ating Vice Presidente kung saan ba nadala o saan ba napunta yung 125 million. At eto nga, masasagot ito sa pamamagitan ni Ramil Madriaga. Kaya mainam talaga mga kaibigan na matuloy itong impeachment trial. Para lahat tayo mga kaibigan makita itong matitinding ebidensya. Di ba? Yan naman ang dapat At yan ang ayaw ipakita sa atin ng mga Duterte. Diyan sila takot. Takot sila dyan mga kaibigan. Yan nga yung sinasabi na matagal na ng ating former Senator Trillanes. Kaya pilit nilang binabaon ang impeachment ng ating Vice Presidente. Tulad na lamang nitong si Marcoleta. Pakinggan po natin ito. Honorable Chair. Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Madalas pong binabanggit yung notices of disallowance and audit observation memo. Para po sa akin, ito po ay mababaw na ground Mababaw? to constitute an impeachable offense. Ha? Unang-una po, ang notices of disallowance ay appealable. Oh. They are contestable. Yung pong audit observation memo is just a memo issued by the COA for deficiencies in documentation not involving pecuniary loss. Ang notices of disallowance po ay pwede pang i-appeal ng Office of the Vice President sa regional level ng COA, sa commission proper ng COA, at pwede pang humantong sa Supreme Court. The notices of disallowance does not presuppose guilt on the part of the Vice President. It is not tantamount to a prosecution. Talaga Kaya ba? wag po natin itong gamitin, itong mga dokumento na ito, as if meron ng ginawang kamalian ang ating Vice Presidente. Dahil dito po pumapasok yung procedural due process kung ito pa'y accorded sa ating Vice Presidente. At isa pa po, Ano? yung pong mga ginawa ng Quadcom nung nakaraang taon. Yung pong pagbubukas ng mga envelope. I don't think yan po ay kasama sa trabaho ng Kongreso.
Dahil ang pag-audit po ay trabaho ng COA. Kasi meron po tayong Latin legal maxim, potestas delegata non delegari. Delegated The power should Honorable not be Marcoleta delegated is further. reminded to confine the manifestation to the subject matter of the impeachment Opo, proceeding. this is Boom. pertaining to Totoo the... naman. This is not The about envelope. Quadcom. This is the impeachment proceeding on the 2 complaints against the Vice President. Please stick to the subject matter Correct. of this impeachment proceeding. But Palayasin nyo na the yan. envelope, yung opening of the envelopes, hindi po ba may If kinalaman you have ito? concerns about the proceedings of Quadcom, perhaps you should address it in the other forums, but not in the impeachment proceedings. Totoo naman. The Honorable Marcoleta is so reminded Opo, to stick to the subject matter. Yun lang naman po, Madam Chair, notices of disallowance. Ito po ay hindi mga dokumento lamang na ito ay appealable, contestable at hindi ito nangangahulugan ng Vice Presidente ay may ginawa ng irregular dahil ito ay contestable. Yun lamang po ang aking obserbasyon. At ma'am, if I Ay, may nako. react dun sa earlier remark made by the chair, I think I was alluded to. Kasi nagkaroon po ng spectacle kahapon. The chair just adopted the manifestation of the Honorable Marcoleta yesterday during our determination of form. Opo, yung pong I am speaking out of premonition. Actually, I'm not speaking out of mere premonition. I was speaking out of experience. But that's Opo. what the committee heard. Nevertheless, Kaya nga Honorable eh. Marcoleta, this is likewise not a subject matter of this impeachment proceeding. Correct. Opo, winawarningan ko lang po ang audience na to observe proper decorum. Wala naman po sigurong masama doon, Madam Chair, di po ba? But of course, for as long as the public are not committing any offense inside this committee hearing, then there is no basis at all to call their attention or to even mention their name. Tama Okay, ma'am, pero naman. nagkaroon po ng president kasi sa Senado. Salamat po. Grabe mga kaibigan, no? Nagkakalat itong si Marcoleta. Soplak na naman. Nag-warning pa mga kaibigan. Totoo naman, yung mga sinabi niya kahapon, sablay naman talaga eh. O tapos ngayon humihirit pa mga kaibigan, iba talaga. Oo. Pero ito lang mga kaibigan, itong sinasabi ni Kung Suntay at ni Marcoleta, alam naman natin na depensang legal para protektahan itong si Vice Presidente Sara Duterte. 'Di ba? Ito ay isang paraan nila para i-delay pa lalo yung proseso ng impeachment, kung ano-ano itong mga ipinapasok nilang mga naratibo. 'Di ba? Mga rason, palusot. Alam naman natin ang impeachment ay nakadepende yan sa will of the House, di po ba? Yung mga kagustuhan ng kanilang kapwa congressman. Kung may numero ang mga kalaban ng ating Vice Presidente, tutuloy nila itong impeachment. Kahit may apila pa po yan sa COA. At hindi naman po pinagbabawal yan. Alam naman natin yan. Sabi nga po ni Kong Luistro at ni Kong Dilima, ang basehan ng impeachment tulad ng betrayal of public trust ay hindi nakadepende sa kung final na ang desisyon ng COA. Di po ba? Kung naniniwala ang Kamara ng paggastos ng 125 million sa loob lamang ng 11 days mga kaibigan gamit ang mga peking resibo tulad ng Mary Grace Piatos ay sapat na daw para basihan para mawala ang tiwala ng publiko, maaari silang magpatuloy sa impeachment trial. Yan po yung sinasabi dito kahit paano ang status ng appeal sa COA. Kaya yung sinasabi po dito ni Marcoleta, sablay na naman po. Oo, hindi talaga sila uubra mga kaibigan dito kay Kong Luistro at sa mga iba pang mga congressman. Kasi ang gusto nila makita ay patas. Patas na makita ng publiko yung mga matitinding ebidensya at hindi yung mga ganitong mga rason mga kaibigan, mamababaw tulad ni Marcoleta. Halatang halata na gusto lang proteksyonan yung kanilang amo. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.